Mga boss, lakas talaga ng amats itong National Wages and Productivity Commission na pinangungunahan ni Director Criselda C. Nasubukan niyo po ba na maging minimum wage earner? Po, sapagkat ako po ay nag-aral ng mabuti. Boom! Sabi kasi nila, Doon pa lang tapos na yung usapan eh. Hindi po, kasi po, nag-aral po ako ng mabuti. So, ibig sabihin, may nag-gain siya doon sa pag-aaral niya ng mabuti, and yung nag-gain niya na yon, skills, mindset, capabilities. And dahil doon, binabayaran siya ng above minimum wage. 'Di ba? Hindi naman kasi required na manatili ka forever sa pagiging minimum wage. Yung minimum wage is just a stepping stone. Ngayon, kung minimum wage siya 5 years, baka hindi yung kumpanya yung may problema. Baka yung skills mo. Kasi walang nadagdag doon sa kung ano yung alam mo, kung ano yung kaya mong gawin. Kaya hanggang ngayon, yung bayad sa'yo, ganyan pa rin. Tapos, magtataka ka, hindi nagkakasya yung sweldo mo as minimum wage earner. Tapos, magpapamilya ka pa. Nahihibang na ba kayo? Ha, kamanggogoyo? Po ay nag-aral ng mabuti. sabi kasi nila, hindi talaga po pwedeng mawala yung provincial rate. Diyos ko, tumira na naman yung ahensyang yan. Sabi Parang dyan siya, sa hindi siya post ng tumitira, NWPC, sadyang hindi talaga pantay o decentralize yung pagtatakda ng sahod dahil may umiiral na batas. Yan yung RA 6727. And may reason kung bakit may batas na ganyan. Of 1989. Sinasabi ng batas na yan na magkakaiba naman daw yung buhay sa probinsya at sa Metro Manila. Masusi naman daw na pinag-aaralan ng mga regional wage totoo boards. naman. Pagkakaiba-iba na yan. At pinakita ko naman, di ba? Yung mga gulay sa probinsya, tinatapon. Yung mga sibuyas, mas murang binebenta. Kasi nga, they have the capacity to produce. So, yun yung nilamang nila sa Metro Manila. Hindi ka basta-basta makakapag-produce dito ng gulay, livestock, kasi kailangan mo ng lugar, kailangan mo ng lupa to be able to produce those kinds of goods. Pero ikaw, ginogoyo mo yung mga Pilipino thinking, pare-pareho lang naman yung mga presyo ng bilihin, so on and so forth, without even checking the reality and facts. Yung mga Pilipino naman na supporter mo, of course, gustong-gusto nila yung sinasabi mo because it removes the responsibility from them na mag-improve at i-improve yung buhay nila. Pinunta mo yung responsibilidad ng pag-improve ng buhay nila sa'yo, kaya ang ending, pangako ka ng pangako, pero katulad ng lahat ng mga politiko, pinangakuan na nga, gusto pa, tuto pa rin. Ang ending, sisisihin mo lang rin yung iba kung bakit hindi nangyari yung mabubulaklak na salita na sinasabi mo. Basic mo talaga, kamanggogoyo. This is Pinoy Extreme.